So, good day, sir. My name is Julio Rochelle. Topic po namin is about rural operations. Pag sinabing rural operations, ito po yung mga challenges or strategies na ginagawa ng mga police na kung saan ay gumagawa sila ng operations sa mga malalayong lugar. For example is yung mga bundok or yung mga malalayo sa cities. So, ito, ang kaibahan lang nito sa urban operations is iba yung environment or yung behavior ng. So, merong key aspects yung rural operations. Yung first is geographical operations or challenges. Dito kung saan yung rural areas is sobrang lawak na sasakupan ng isang pulis na kung saan mas kinakailangan pa nilang bumiyahe ng daang kilometro para marating lang yung incident areas na yun. So, dito, nagkakaroon sila ng kailangan nilang matrace yung lawak ng isang lugar na pinanggalingan ng isang insidente. So, dito, hindi basta-basta yung ginagawa nila kasi pwedeng magkaroon ng aksaya ng panahon kung hindi maayos yung operations na gagawin nila. So, I will continue our discussion. So, let's start sa number 3, research management. So, dito, it means kadalasan is kulang sa tao at gamit ang Rural Police Department. Kaya, importante ang crime mapping para malaman kung saan dapat unahin ang deployment at kung paano ma-maximize ang limited resources nila. Sa number 4 naman is nature of crime in rural areas. So, dito naman is may dalawang types areas na kung saan nangyari ang isang crime. So, which is rural and urban areas. Sa rural areas is nangyari ang isang crime like theft, farm, machinery, tolls, livestock, fuel, heating, oil thief, fly thieving, or illegal na pagtapon na basura. And last is poaching at wildlife crimes. Sa urban areas naman is usually street crimes like robbery or drug dealing. So, sa number 5 naman is community and social dynamics. So, dito naman is usually magkaiba ang isang problem ng rural at urban areas. Dahil magkaiba ang kanilang environment at lifestyle, sa urban is crowded. Kaya mabilis ang crime. Din sa rural naman is malawak ang lugar at nakatuon sa agriculture. Kaya ang crime is nakafocus sa mga kagamitan, hayop, and then usually sa ating kapaligiran. And lastly is number 6, which is mapping strategies. So, sa rural areas, dahil bundok at malawak ang areas, is hindi laging gumagana ang precise mapping. Kaya gumagamit sila like thematic mapping. So, dito naman is mas malawak na view. And sakop nito yung tulad ng barangay, block, group, or region. So, ginamit nila ito para makita ang overall crime patterns.